Hello guys, so meron na naman tayong video ngayon na pandagdag pangkabuhayan sa ating printing shop. Ayan, so meron tayo ditong Paus Porte. Pasaporte ng aso at pusa. Yung mga alaga nyo guys. Ayan, di ba pag nagpapa-check up kayo ng mga alaga nyong pusa at aso, pwede naman gumamit ng ganito. Yan. So nauuso kasi ito ngayon, di ba? Okay, so ipapakita ko yung mga sample natin. So meron tayo ditong kulay red at kulay blue. Pero bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay. Yung pinaka kulay lang na ipapakita natin ay red and blue. Okay? So gumawa ako ng dalawa sample natin. Yan, nilalagay ko siya dito sa plastic para hindi nadudumihan. Okay? So titignan natin yung laman. Yan, para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa nito. Dagdag pangkabuhayan dito sa printing business natin. Yan. Okay, so meron tayong yan. So yung ganyan itong itsura niya. Yan. So napakaganda, di ba? Yung alagang pusa at aso nyo, pwede nyo gawa ng ganito. Kasi pag nagpapa-check up kayo ng ng alaga nyo, pwede nyo gamitin. So, meron tayo ditong picture niya. Yan, parang passport talaga siya. Republika ng Pilipinas yan. Republic of the Philippines. So, meron din tayong pet information, syempre. Name of pet. Breed, sex, kung anong lalaki, babae, pure breed or mixed breed. Color of coat, weight, eye color. Ayan. So, nandito lahat ng information, pati yung pet owner information. Nandito rin, guys. Okay? So, sa second page niya, ayan, yung deworming. At third page niya, or second page, deworming. So, ilang piraso lang naman to, kaya mabilis lang tong gawin. Pero depende sa inyo kung ilang pages nyo siya ipiprint. Ayan, so vaccination. So, ito yung pinaka-center niya. At yung vaccination sa likod. Deworming. At yung heartworm ba tawag ito? Earworm ba tawag dyan? Heartworm. Ayan, prevention and other vaccination. Tapos dito yung mga details niya, date, weight, vaccine. Ayan. So at yung likod niya. Okay? So total nito guys, first page, second page, third, fourth, fifth, 6 lang siya. Ayan. Pero depende sa inyo kung ilang pages yung ipiprint nyo. Basta dito lang yung pinaka-importante lahat. Yung pet information, yung deworming, ayan. Tapos yung vaccinations. Yun ang pinaka-importante dyan. Ayan. Okay? So, ituturo ko kung paano gumawa na ito, kung ano yung mga materialis na pwede nyong gamitin. Okay? Ayan. So, sa kulay, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong kulay. Ito kasi ang default natin na kulay ay red. Red ba o brown? Ayan. Saka blue. Ayan. So, ilalagay lang natin siya para hindi lang madumihan. Para at least pa paano, pag merong pumunta sa shop nyo, pwede nyo ipakita na malinis pa din. Okay? So, tape lang natin. So, ang mga materialis natin dyan guys ay stapler, syempre. Ayan. Yung nabubuka, yung ganito. Yung nabubuka ganito. Kasi, stapler yung gagamitin mo dyan, dito. Ayan o. Dito. Ayan, i-stapler mo sa dyan. Okay? So, pag stapler pala na ito, papakikita ko na lang para talagang makita nyo. Yan. Sa pinakagitna, diba? Yung pinakagitna niya. Pag natupi mo na lahat. So, kailangan mo na dyan ng pangsapin. So, ang gamit ko kasi guys na pansapin ay Centraboard na hindi ko na ginagamit kasi malambot lang to. So, papahiga mo lang siya dyan. Tapos, yan, ganyan. Ipapunch mo lang siya.
pa-punch mo, di ba? So didikit yan dyan sa Sintra board. Pero ang kagandahan nun, pag inangat mo, malambot lang. Malambot lang siya pag inangat mo. Tutupay mo na lang siya. So napakaganda guys pag meron kayong patungan na ganito. Yan. So Sintra board ha. Kung meron. Or karton. Basta yung maganda pag ano. Yan. So stapler. Okay. Next natin ay ito. Pang trim ng edge. Ayun o. Yan. Kasi dito sa gilid. Ayun o, kantuan. Ititrim mo yan para maganda naman tignan, di ba? Yan. So, kailangan ito. Okay? Photo paper. Double-sided glossy, guys. At least 200 GSM pataas. Kaganda, 200 or 220. Pwede na yon. Basta, double-sided siya. Para siya dito sa pinaka, ano niya, loob niya. Yan. Kinaka-loob niya. At, pwede din naman sa labas dito. Ayan. Photo paper, double-sided. Okay. So, next dyan ay ito, yung makapal pang cover. 240 to eh. Ano? 240 GSM. Dito yan. Ito. Yan. Dito yan. 240 yan. Ito, 200 lang to, yung sa loob. Pero sa labas na cover, 240. Pero depende sa inyo guys, kung anong gusto nyo gamitin. Next, yung leather na photo top. Bakit nga ba leather? Kasi guys, yung leather, parang passport talaga siya yung texture niya. So, mapapansin nyo, parang tunay talaga na passport. Saka yung texture niya talaga, parang passport talaga na original. Parang ganon. So, kagandahan ng leather. So, yun ang magandang gamitin. Okay? So, leather na photo top, glossy photo paper, double-sided na glossy. Okay guys, kung makakabili man kayo ng template, ayan, ito yung itsura niya. Okay, so itong template kasi nito nasa Canva ay nabili ko lang din. Tapos ginawan ko ng tutorial kung sakali makakabili kayo. Alam nyo kung ano yung gagawin at kung ano yung mga materials na pwede nyong gamitin. Okay? Kung kanino ko nabili ito, ilalagay ko na lang dyan sa description. Tapos, i-message na lang siya kung gusto nyong mag-avail. Kasi nung nag-avail ako, tinanong ko siya kung siya ba yung gumawa. Ang sabi naman niya ay siya yung gumawa. Okay? So, message na lang siya yung ilalagay ko dyan sa description para makabili kayo ng template na ito. Okay? So dito, pag na-open nyo, pag nakabili kayo, ito yung magiging itsura niya. So pwede nyo siyang palitan. Ayan. So ang magagamit ko lang naman dyan, ang magagamit mo lang din naman dyan, kasi ang ginamit ko lang ito ito. Yung page 2, saka page 3. Kasi yung kulay blue, saka ito. Ayan. Yung red ba yan? Or brown? So yan lang yung magagamit natin dyan. Tapos ito yung details nung sa alaga nyo. Okay? So mamaya ipapakita ko yung itsura nito sa Microsoft kasi sa Microsoft lang ako nag-print. Papakita ko kung ano yung itsura niya, kung paano siya naka-layout pag ni-print nyo. Okay? So para back to back siya na sakto. Kailangan kasi magtugma yung print nyo para pag kinat nyo ay pantay. So dito, pwede nyo i-edit. Yan, pangalan ng aso. So lakihan natin konti. Yan. So, nakatabingi lang talaga siya. So, dito, kung ano yung bansa, syempre. Pangalan ng aso. Ayan. So, andyan lahat ng details niya. Tapos ito, ayan, picture ng alaga nyo. Palitan nyo lang yan. Tapos, i-copy nyo, ilagay nyo dito. Tapos, gawin nyo dyan yung transparency. Babaan nyo lang para maging transparent siya. Para may design lang ba. Ayan. So, mga 40 siguro pwede na. Okay? So, i-edit nyo na lang yan. Lagay nyo lang dyan yung pangalan nung alaga nyo. Or, kung meron man order sa inyo, lagay nyo yung pangalan ng details ng aso. Yan. Yun lang naman yung mga i-edit mo dito eh. Kasi dito, kung magbebenta ka ng na-print na, syempre, di mo na pwede lagyan yan. Ang maglalagay dyan yung mag-check up syempre ng aso nyo. Siya yung maglalagay or ikaw or yung nagpagawa ng
design na ganito o yung nag-order na ganito kasi hindi mo siya pwede lagyan. Kasi pag nilagyan mo yan, mapiprint mo na. Pero kung pwede naman, kung customized, di ba? Pwede kung magbebenta ka ng ready-made na, sila na magpipill up niyan eh. Ayun o. Di ba? Name of pet. Sa pet information niya, saka yung pet owner information. Saka yung heartworm prevention. So, maglalagay lang dyan, magpipill up dyan yung mag-check up ng mga alaga nyo. So, ipiprint nyo lang siya ng ganyan. Unless kung naka-personalize talaga siya na kayo na mismo maglalagay ito bago nyo i-print. Diba? Pero na-edit yan. So, ang sekreto kasi dyan, nung nabili ko tong template, nalito rin ako kasi pag kinilik mo siya, hindi mo siya ma-edit. Pero ang gagawin mo pala dyan, itataas mo lang tong window niya sa ibabaw, saka mo siya i-edit. Diba? Ganda. Ganda na pagkagawa ng template. So, meron siyang nakaharang. Para hindi nga naman magalaw, diba? Ayan. So, pag nabili nyo itong template na to, ganun na lang gawin nyo. Okay, so meron din tayong deworming. So, naharangan din yan. Ayun o. Diba? Oh. Para hindi lang magalaw yung template. Kaya yun yung purpose dyan, yung may harang. Okay? Pero dito wala. Hindi nalagyan ng harang. Ayun o. Hindi pala siya harang. Design pala siya. Ayun o. Diba? So, tignan nyo na lang. Pag nabili nyo yung template, kayo na bahala mag-edit kung paano. Yan. Ito dapat ito din lalagyan din. Kasi para malagyan siya. Okay. So, next dyan, yung deworming vaccinations. Ayan. So, naka-ready na din yan. So, pipilapan lang yan nung mag-check up nung alagaan yung aso. Okay? So, dito, pet passport inspired vaccination booklet only. Yeah, so, ito yung tsura niya. Blue, brown. Brown pala ito. Red yung sa akin. Nagkakaiba talagang kulay pag sa monitor. Ayan. So, brown or red or blue. Okay? So, ang size niya guys, ito nga, front cover is laminated in leather top. Yung photo top na gagamitin nyo ay leather para maganda. Para maganda yung itsura niya. So, ang size niya ay 5.4 by 3.9. So, depende sa inyo yan. Kasi sa akin, ang ginawa ko ay 6 by 8. Dahil gusto ko yung medyo malaki-laki. So, nasa sa inyo yan guys kung anong size. Okay, customized details with photo of your for child. 8 pages inside. So, hanggang 8 nga lang siya. Pero depende kung maglalagay ka pa kung marami ng deworming na page, di ba? Saka yung vaccination page. So, depende sa inyo yan, guys. So, depende na rin sa paggawa niya. So, dito sa baba, so ito nga yung materials. Leather photo top, A4 quap photo paper, double-sided glossy, 220 GSM. Inside page, A4 quap photo paper. Depende kung ano yung gamit yung photo paper, basta glossy. 140 GSM. Sa akin nga, nilagay ko ay ilan ba yun yung cover? 240. Tapos yung inside niya ay 200 ata yun na photo paper double side glossy. So, nasa sa inyo yan guys. Okay, so sa baba, ito yung booklet pages. So, ito yung susundan yung guide. Yung cover niya, back of the cover is the info with the photo at dugtong ng heartworm prevention. So, makikita nyo naman yung kanina, di ba? Para di kayo malito. So, sundan nyo na lang din to. At sa baba, no selling of template please. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail nito, itong template na to, ilalagay ko na lang yung name niya sa description para i-message na lang siya. Okay? So, sa kanya kasi to, dahil nung binili ko ay sa kanya daw siya raw ang gumawa. So, hindi ko na i-mention yung name niya sa video kasi siyempre privacy na din. I-message na lang siya dun sa ilalagay kong name niya sa description. Okay? So, again guys, hindi sa akin tong template. So, ginawan ko lang siya ng video para sa tutorial kung paano gumawa ng booklet pausaporte ng mga alaga nyong aso at pusa. Okay? So, next natin kung paano nga ba ilagay siya sa Microsoft Word para ma-print yun siya ng maayos. Okay guys, so ito yung pinaka layout niya pag nilagay na natin sa Microsoft Word. Ayan. So, ito lang kasi gamit ko pa nagpiprint ako.
So, nilagay ko na lang siyang parang ganito. Ayan. So, dito kasi guys, sa printer ko, sa L1300, ang unang lumalabas dyan, bandang kanan. Ito, nakikita nyo ba yung cursor ko? Ayan. So, dito, unang lalabas dyan yung Pilipinas. Ayan. So, kailangan, pa nag-print kayo, di ba kanina, pinakita ko dun sa umpisa pa lang, pa nag-print kayo, ganito dapat yung alignment niya. So, isa-center nyo lang siya, click nyo yung format, position, center. So, pag ni-print nyo siyang ganyan, yung Pilipinas na yan, unang lalabas dyan yan, Pilipinas. Okay? So, babalik ta rin mo yan. Tapos, ang ipiprint mo naman ito. So, ito kasi yung likod niya eh. So, ito yung front, ito yung likod niya. Okay? So, pag lumabas dyan, ito rin lalabas na una. Ito. Ayan. So, next na yung sa aso or yung sa alaga nyo. Okay? So, kailangan nakasenter yan para pag ni-print nyo siya ng back-to-back ay sakto-sakto yung pagkaka-print niya. Pag kinat nyo, sakto talaga. So, ganun yung nangyari sa akin dito sa mga ginawa ko. So, isa-center nyo lang siya. So, ano lang, trial error na lang. Okay? So, ang piprint mo lang naman dyan, yung front. Ito yung front likod. Ayan. Front and back. Ito yung first page. Ayan. Tapos yung vaccination, deworming, at itong heartworm prevention. Yun lang naman ipiprint mo dyan eh. So, 8 pages lang naman yan. Okay? So, message nyo lang guys yung name na ilalagay ko dyan sa description kasi doon ko lang siya binili. Sa kanya ko lang siya binili. Okay?